traffic sector ng Quezon City Police District ang driver ng truck para sa investigasyon. Aminado ang Barangay Salvacion at kalapit itong barangay na sa isang Labrador na madalas ang road crash sa lugar kaya pinapayuhan ang mga motoristang daraan dito na mag-double ingat. Nagpalagay na po kami ng construction tax doon sa location, but then still mukhang hindi po siya napapansin ng ating mga motorista. Nakikipag-coordinate po kami sa kabilang barangay at sa amin na maglagay po ng warning sign na accident prone area kaya maglagay ng maliit na pagilin. Dalawa din ang sugatan sa Karampola naman na sasakyan sa barangay Kalsugan sa Quezon City pa rin. Kita sa dashcam ng isang motorista ang pagharurot at pag-counterflow ng puting SUV sa E. Rodriguez Avenue noong Lunes ng madaling araw. Bago pa makabalik sa tamang linya, nasalpok niya ang kasalubong ng motorsiklo. Tumilapon ang rider sa gitna ng kalsada at tumumba ang motorsiklo nito. Kaya biglang pleno ang nakasunod ng puting pick-up truck na nabangga naman sa likuran ng isa pang pick-up. Ang rider at ang driver ng puting pick-up na sugatan din. Actually, magkakasama ng tatlong involved na vehicle. Nagkaaregluhan naman ang mga sangkot sa insidente. Nagkaroon ng amicable settlement. Yun yung SUV, saka yung rider. And also yung dalawang pick-up na nagkabanggaan. Sa kabila nito, pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang tatlong driver dahil sa reckless driving matapos matanggap ang report ng UCPD Traffic Enforcement Unit. Sinuspende rin ng 9 na araw ang lisensya ng tatlong driver habang gumugulong ang investigasyon. Michael Delizo, ABS-CBN News. Nag-inspeksyon ang DOTR, DPWH at ilang grupo sa mga pasilidad sa EDSA at iba pang lansangan para matukoy at mahanapan ng solusyon ang mga problemang kinakaharap ng mga pedestrian at commuter. Nagpulong naman ang MMDA at mga lokal na pamahalaan para solusyonan ang traffic sa Marcos Highway noong Sabado sa Mandaluyong City. Nagpapakol Jervis Manahan. Ako Jervis, ang inspeksyon at ano ang gagawin ng MMDA sa problema sa traffic sa Marcos Highway magpapasko. Yes, napagalaman sa inspeksyon ng marami pang kailangang ayusin sa mga daanan at sa mga pasilidad para sa mga commuter at mga pedestrian. Samantala, mataas na bote ng mga sasakyan na sinabayan pa ng kabi-kabilang sen sa mga nakikita kung bakit nagkaroon ng traffic gridlock sa Marcos Highway itong Sabado. At ang nakikita solusyon ng LMDA ay ang pagsasaayos ng mga U-turn, pagdadagdag ng kanilang